Hey guys, today we're going to be building a budget PC para sa ating client. So tara, samahan nyo ako mag-build nito. No? So para sa ating motherboard, gagamit tayo ng Asus Prime A520M-K. And para naman sa ating processors, gagamit tayo ng Ryzen 3 Pro 4350G, 500GB ng Lexstar. No? Ang AMD stock fan para sa CPU cooler and Innovation PC fan kit. So meron tayong 550 watts from Keytech na power supply, 8GB DDR4 Lexstar RAM stick, and a 20-inch LED monitor from Envision. And syempre yung ating PC case is magagaling naman sa InPlay Meteor na series. So simulan natin sa pagbibuild ng ating motherboard. Tanggalin natin yung kanyang mga studs dito na nakaharang sa ating processor, no, para makabit na natin yung backplate para sa ating AMD fan, no. And once matanggalan natin yung mga bracket na yan, pwede natin kabit yung ating backplate para sa ating motherboard at para makabit na rin natin yung ating processor, no. Yan. So kailangan itutok yung points para makabit natin na maayos, and then ikabit na natin yung ating AMD na stock fan. Alright, nisasap na rin natin ito, no? And after nyan, pwede natin ikabit yung ating Lexstar na 8GB DDR4 RAM stick. And once na-stag na natin yan at nakikabit, pwede na natin iset up yung ating Meteor InPlay na PC case. So, ang ganda yung kanyang quality, no? Meron na siyang magnetic dust filter, yung kanyang front cover is naka-mesh na rin and naka-tempered glass, no? So, ingatan nyo magtanggal ng kanyang tempered glass and sinupin na natin yung mga wiring. Tanggalin natin yung front cover para makabit na natin yung ating mga PC fan. Ayan, so dapat dalawa lang ikakabit natin, no? Para sa exhaust yung isa. So, next time na lang yung exhaust, no? And then yung ating I/O shield, kabit na rin natin, huwag nyo kakalimutan. Lagay natin ng studs yung ating motherboard para maikabit na rin natin na maayos. And after nya, pwede na natin ipasok yung motherboard. And then after, pwede na natin kabit yung ating power supply. So dahan-dahan lang dyan at ayusin natin yung mga wiring para hindi tayo malito, no? Yung sunod naman natin kabit yung ating SSD, ilagay natin sa kanyang HDD bay. Tinanggal ko lang yung bracket na bakal and ibalik lang din natin yan, no? Sinupin natin. Alright, so dito tayo sa may wiring sa likod at ikabit na yung kanyang mga importanteng mga wiring, no? Para pag naglinis tayo ng PC sa susunod, hindi naman sobrang alikabok ng ilalim kasi nakaayos yung mga wiring. So ikabit na natin yung mga headers and pins para sa ating motherboard para makontrol natin na maayos yung ating PC, no? Ayan, so once okay na, pinormat lang natin yung ating PC and ready na to para sa deployment para sa ating client. Ayan, kung gusto nyo magpa-build sa akin, pwede naman, mag-PM lang kayo. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-follow sa ating TikTok, Facebook, and syempre sa ating YouTube, no? So yun lang guys, kita-kits tayo sa susunod nating video.